Oh, ano ba pag-uusapan natin? Simulan na natin kaagad dito sa sa katarantaduang balita na 'to. Oh, sa katarantaduang balita na 'to, Diyos ko po, ayan si Representative Sendenya. Oh, si Representative Sendenya, mga bossing, yung baklang congressman na nakatabingi yung mukha, gano'n. Nakatabingi yung mukha. Bawal daw pagtawanan yung may mga kapansanan. Hindi naman kapansanan 'yan. Alam mo kapansanan mo, Sendenya? Ang kapansanan mo sa utak. Sa utak ang kapansanan mo, hindi naman yung mukha mo eh. Actually, yung mukha mo, manifestation na lang yan ang sama ng ugali mo. Hindi ka magkakaroon ng ganyang mukha kung mahal ka ng Diyos. O sobrang hindi ka mahal ng Diyos, kaya ganyan na nangyari sa mukha mo, tumabingi. Sabi nga niya, na-stroke daw siya. Ba't di mo pa tinuloy? Na-stroke ka na pala, di sana tinuloy mo na. Para sana hindi ka na nahirapan, di ba? O so ngayon, paawa siya, pa-victim. Pa-victim ang gago. Oo, meron daw siya. Bawal daw na yung mga may kapansanan pinagtatawanan. Kayo lang naman yung may kapansanan na pinagtatawanan. Kasi may kapansanan na kayo, tarantado pa kayo. May kapansanan na kayo, ulul pa kayo. Pag may kapansanan, magpakabait na. Di ba? Pag may kapansanan ka, dapat mabait ka na. Pag pangit ka, dapat maganda na ang ugali mo. Puta, pangit ka na, masama pa ang ugali mo. Talagang mantakin mo. Wala kayong katapusan sa paninira sa mga Duterte. Di naman kayo inaano. Putsang ina nyo. Lahat na lang galit kayo. Lahat na lang gawin ni Inday Sara, issue sa inyo. Fake news inyo si Inday Sara. Sasabihin nyo, nagnakaw si Inday Sara kahit di pa naman napapatunayan ng korte. Ang galing-galing ninyong manira. Tapos kayo, kapag binabanatan kayo nung mga inis na inis sa inyo, putsang ina nyo, magdidimanda kayo. Gago? Ano ka, gago? Na-stroke ka na, Percy. Sana man lang, tinapik ka na pala ng Diyos, nagpakabait ka na sana. Oy, na-stroke na ako. Na-stroke na ako. Tumabingi na yung mukha ko. Mahirap na tsumupa. Kasi nakaganyan na. Hindi ko na nakikita yung mukha nung... Hindi ko na nakikita yung mukha nung chinuchupa ko. Kasi nakatabingi eh. Ganun na. Ang hirap na hayop yan. Sana nagpakabait ka na. Hindi ba? Sorry Lord. Alam ko na masamang tao ako. Kaya ginano mo ako. Tinapik mo ako. Sobrang lakas yung tapik mo. Tumabingi yung bunganga ko. Pero sige, magpapakabait na ako. Muntik ko nang ikamatay eh. Putsang inamantakin mo, life and death situation, na-stroke ka, delikado yan. Marami na-stroke na hindi na nakaka-recover. Yung buti nga, ikaw, gumawa lang yung mukha mo. Yung iba na-stroke, diretso na. Yung na-stroke nga nung nakaraan, na-stroke, nalubog sa baha, nalunod. Putsa, double dead. Namatay na sa stroke, namatay pa sa lunod. Putang ina dahil sa mga magnanakaw na mga congressman. Congressman ka. Sendenya, pero si Sendenya, congressman ka. Marami mga kawatan na mga congressman, pero hindi nyo binabanatan. Putang ina ninyo, binabanatan yung Inday Sara. Gago. Putang ina, balik kung burat daw yung sinusubo niya. Ano yun? Parang sapatos ng kabayo. Hayop kayo. Di ba? Ang sama na ng ugali mo, ang sama pa ng mukha mo, masama pa yung kaluluwa mo. Ay, ganyan ang nangyayari sa'yo. Ngayon, nagagalit ka. O kayo, batikos kayo ng batikos. Di ba? Sabi niya, freedom of expression, freedom of speech. Sabi niya kasi, hindi naman ako masasaktan kung ako ay pagsasalitaan ng mga kung ano-ano patungkol sa trabaho ko. Pero pag yung mukha ko, magagalit na ako niyan. O sige, halimbawa, tabingi yung mukha mo, ganun, nakatabingi. Nakatabingi yung mukha mo na ganyan. Tapos tinawag kitang tabingi yung mukha mo. Yun naman ang totoo. Tabingi naman talaga, di naman diretso yan. Putang ina, baka ipakulong mo ako pag sinabi ko maganda ka. Ipangit ka talaga eh. Tabingi yung mukha mo. Alam ka na sabihin ko, diretso mukha mo, itabingi nga. Tangina, gusto mo pa kami magsinungaling. Grabe ka naman. O kung makasabi sila, tatay nyo karton, tama, di ba? Si Pangulong Duterte kung pagtawanan. Si Pastor Apollo Kibuloy, grabing babuyin ninyo kung ano-ano mga picture ang ginagawa ninyo. Mga most wanted sa FBI, ganyan. Pinakakalat ninyo. Hindi pa man kumbiktado yung tao. Hinaharap ng tao yung kanyang kaso, mahina yung kanyang kaso, mukhang malabo nga makonvict, kaya nga gusto ipatapon sa ibang bansa kung ano-ano mga paninira nyo nila Risa Ontiveros. Grabing pang-aasar ninyo, grabing pang-buburaot ninyo, pero pag kayo na binuraot, eto matindi. Totoo naman yung sinabi na tabingi mukha mo eh. Totoo naman yung sinasabi na nakaganyan yung nguso mo, putsang inang yan, mapikon ka. Kung halimbawa, sinabihan kang bulag. Sendenya bulag. Hindi ka naman bulag yun, magalit ka, fake news yun. Diba sabihin, bingi ka, bingi. Bingi ka. O yung yung paa mo nasa tenga, ganun. Magalit ka, hindi naman totoo yun, yung tenga mo buong buo eh. O kung halimbawa, pango ka, kung hindi ka naman pango, o magalit ka. Pero kung nakatabingi yung mukha mo, tas sinabihan ka na tabingi yung mukha, gumawa kasi ng drawing, gago rin yung isang artist eh. Tangina, medyo tabingi yung inuiyan kasi nakaganon na talaga yung bunganga eh, napikon siya.
Yan lang, napikon ka, huwag ka nang pumasok sa politika. Kung pikon ka, dyan pa lang sa pagmumukha mo, napipikon ka na. Miski sa bagay naman. Sino naman hindi mapipikon? Puta, pagising mo sa umaga, good morning. Putang ina, paano maging good morning? Ganyan makikita mo sa salamin. Ayop. Alam mo, sa totoo lang, persisendenya, ha? Kung mabait ka sanang tao, kung maayos ka na tao, bumabatikos ka sa mga mali, kung nakapanig ka sa katotohanan, kung hindi kayo involved sa mga komunista, hindi kayo nang re-recruit ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno, kung mabait ka na tao, alam mo kahit na yung mata mo, kahit na yung mata mo magkalayo, nandito sa sentido, ganyan. O kaya kahit yung mata mo magkalayo, nandito isa sa may pisngi, yung isa nasa noo. Putsang ina, hindi magagalit sa yung hindi magagalit sa yung Pilipino. Ang tingin ng Pilipino sa iyo, maganda ka. Gandara 'yon. Oh, kung ganun ka, sabi ko nga sa iyo, kahit ang kilay mo, puta, isang ganun lang, diretso, walang putol. Mamahalin ka ng mga Pilipino. Kahit na halimbawa, bungal ka. Ang ipin mo, puro bagang. Kung hindi mo, puro pangil. Kahit na mukha kang impacto, kung napakaganda ng iyong ugali at maganda ang ginagawa mo sa bayan, maniwala ka, si Digong di man pogi eh. Si Digong, pogi ba si Digong? Ano nagkaso? Cyberbullying? Putsang ina. Congressman ka, ibubuli ka ng normal na tao. Hello? Nasa kapangyarihan ka, mabubuli ka ng normal na tao. Tanga-tanga ka. Sabi cyberbullying ba yung ikakaso? Ewan ko sa gagong yan. Kasi sinabi, tabingi yung mukha. Nag-drawing ako, tabingi yung mukha. Hi, Boss Dada, watching from Dubai. Mabuhay ka, Lin 83, ha. Tabingi yung mukha. Buti sana kung nag-drawing ako, persisenda niya, tas diretso, ang ganda-ganda, kamukha ni PB Cates. Putang inang yan. Magalit ka nun, fake news yun. Pero kung dinrawing yung mukha mo, nakatabingi talaga, nasobrahan lang, uso man yun ngayon. Kaya magalit. Si Tatay Digong, di man siya pogi. O, di ba, ginagawa niyo yung picture ni Tatay Digong, lalagyan niyo yung mga bukbok sa ilong. Ginagawa niyo parang makopa yung ilong. Tangina, baka sa susunod si Terry Ridon, pag magalit na rin siya, pag sinabi malaki yung butas ng ilong niya, totoo naman yun. Sa buong Pilipinas, kung pinakamalaki yung kingdom, putsang ina yung kingdom ng niya, butas ng ilong ni Terry Ridon, pinakamalaki yun sa buong mundo. Hindi demanda ka dahil lang sinabihan kang pangit. Si Jack nga hindi pikon, tama ka dyan, bilis kilos. Tingnan mo kung paano binabalahura si Jack. Ng mga dilawan ng mga loyalista, napipikon si Jack? Hindi. Tinanggap na ni Jack na ganun itsura niya. Pinanganak siya, ganun na siya eh. Putang ina, kasinde niya, pinanganak ka, ganyan ka na, pangit ka na eh. Magdidemanda ka dahil pangit ka, gagoy, demanda mo mga magulang mo. Dahil hindi sila nagkaanak, kamukha ni Ivana. Tarantado. Una mong idemanda yung lahi mo. O idemanda mo yung lahi nyo ng mga engkanto. Kasi kung hindi sana kayo nagsanib puwersang ang demonyo at saka engkanto, nagtsuktsakan, lumabas yung mukha mo, mukhang maligno. Di ba, Hans Jia? Poging-pogi ka sa akin. Hindi rin man ako pogi. Maapil lang. Tinatawanan lang nga sila ni Sir Jack. Tama kayo dyan, di ba? Bingot si Sir Jack. Pucha, kanina nga, nagtanong pa sa akin si Sir Jack. Sabi niya, kasi kanina, may box papili kami kanina. Boss Dada, ano maganda? Naka-zipper daw ba siya hanggang taas? O nakabukas yung jacket niya? Sabi ko, isiper mo hanggang taas. Kasi yung dito, hindi na nasisiper yan. Nakabukas na dito, tapos nakabukas pa yung jacket mo, okay naman yan. Sabi ko, isiper mo na yung jacket mo. Kahit na yung bibig mo, medyo naka-expose. Hindi na masakit, hindi na halata yan. Pucha, hindi nga napipikon si Jack Argota. Bakit? Kasi bata pa siya. In-embrace niya na yung fact na ganun talaga siya. At magiging sentro siya ng katatawanan. Kaya nga siya naging komedyante. Si Jack ba naging dramatic actor? Hindi. Ano man siya, komedyante man siya, i-embrace mo na yan. Presesenden niya. Percy, i-embrace mo na yan. Putang ina, kahit na kahit uminom ka rugby, suminghot ka ng utot na panis, tangina, hindi na magbabago yung mukha mo. Sa totoo lang, kahit uminom ako ng marami malasing ako, pagtingin ko sa mukha mo, tabingi pa rin. Huwag ka nang magpa-victim card. O, pinasok mo man yan. Kung ayaw mo pala makita yung tabingi na mukha mo, magtago ka sa bahay nyo. Huwag ka na mag-congressman. Magtago ka sa bahay nyo, tasara mo lahat ng bintana, pati ng pinto, para huwag ka na lumabas. Para huwag makakita sa'yo. O kaya magsuot kang helmet. Suot kang helmet, pumasok ka sa Congress para malang makakita sa bunganga mo. Kaya mag-face mask ka. Kaya pag nag-face mask ka, kailangan itabingi mo rin, ganun. Kasi kapag diretso yung face mask mo, nakalabas yung panga mo, yung bunganga mo dito sa gilid. Oh, wag kang masaktan. Ikaw naman, masyado ka naman. Makibaka, wag matakot. Ang tatapang nyo eh.
Putsang ina, inaaway niyo yung mga Duterte, kaliwat kanan kung bumatikos kayo. Tapos sinabihan ka lang pangit, galit ka. Iyon naman totoo. Magalit ka pag sinabihan maganda ka. Di ka naman maganda. Di ba? Loko-loko ka pala eh. So gigil na gigil siya, magdidemanda daw siya sa mga umaapi sa kanya. Anong yung sasabihin mo kay Judge? Dinidemanda ko tong tao na to kasi sinabi niya tabingin mukha ko. Sasabihin ng judge, totoo naman. Anong pinoproblema mo? Naiinis ako kasi sinabi niya tabingi yung bunganga ko eh. Dinrowing niya ako, nakatabingi yung bibig ko. Tangina demanda mo siya, Percy, kapag ka dinrowing niya na yung bibig mo diretso. Masakit talaga ang katotohanan. Masakit talaga ang katotohanan kasi hindi na sila nananalo sa argumento, di pa sila nananalo sa asaran. Ang galing-galing yung mga asar eh. Di ba? Dito sa social media, asaran lang yan. Pag pikon ka, talo ka. O halimbawa, dinrowing ka nun, natabingi yung mukha, drawing mo din siya. Drawing mo din siya para quits kayo. Sinabi niya, pangit ka. O di sabihin mo rin pangit siya. Sinabi niya, bobo ka. O di sabihin mo rin bobo siya para quits kayo. Ganyan. Yung mga vlogger nga ni Bongbong, grabe kung apihin kami. Grabe, yung mukha ko, ang itim ko na nga, pinaiitim pa, tapos nilalagyan ng bukbok, tapos sinasabi nila na, pangit daw ang mga vlogger ni BBM, galing sa mukhan to. Sabi ko, kailangan niyo papapangitin yung mukha ko, ibig sabihin, pogi ako. Ha? Totoo ba yan? Okay, kasi ito yung mukha ko, maitim na ako eh. Paiitimin mo pa? Tapos makinis man to, lalagyan mong bukbok. Napikon ba ako na pinaglalaroan nila yung mga picture namin nila Banat Bay? Hindi. Bakit? Tanginan yan. Asaran lang yan eh. Asaran lang yan. Kapag mahina ang puso mo, mahina ang tuhod mo, huwag ka na makipagbardagulan. Bumili ka ng nicho, walang bintana yun. Doon ka tumira. Tangina sigurado wala naman nagpupunta sa wala naman nagpupunta sa sementeryo, nagpupunta lang sa sementeryo tuwing November 1. Tuwing November 1 lang may pwedeng makakita sa iyo. Pag November 1, di mag-staycation ka naman sa ibang sa mga crematorium ganun, para wala makakita sa iyo, boss. Di ba? Ayop niya, mahirap 'yan, pre. Mahirap 'yan. Ididemanda mo yung mga taong Ito pa nakakatawa. Pera ng gobyerno yung gagamitin mo pandemanda sa mga tao. Ayusin mo trabaho mo, boss. Ayusin mo yung ugali mo. Huwag mo nang samaan yung ugali. Kung masama mo ka, magpakabait na. Hindi tayo magkakaproblema. Basta nakita namin na para ka sa Pilipinas. Binabatikos mo si Bongbong. Yung mga contractor ng mga congressman, ini-expose mo. Yung si Martin Romualdez, binabanatan nyo. Hindi eh. Yun ang inaasahan namin sa inyo eh. Putsang inang yan. Ang binabanatan nyo ng puro Duterte. Siyempre, mahal namin ng mga Duterte. Binababoy nyo yung Duterte. Tinatawag nyo kasi Duterte Fiona eh. Ginagawa nyo ngayon picture ni Inday Sara, ang ganda-ganda, ginagawa nyo kulay green. Ginagawa nyo siyang baliw. Hindi naman napipikon si Inday Sara sa inyo, pinagtatawanan nga lang kayo. Kaya lang kasi si Inday Sara, ito problema. Si Inday Sara maganda siya. Maganda siya. Kahit anong papangit mo sa kanya, mag-e-effort ka ng bonggang-bongga, kailangan mo ng kurso sa kolehiyo para mapapangit lang si Inday Sara. Alam ni Inday, pag tumitingin sa salamin, ang ganda-ganda niya. Ang linis-linis niya, ang bango-bango niya. Crush niya pa si Boss Dada. So, hindi siya apektado. Alam niya yung totoo eh. Ito masama. Pero si Zendaya araw-araw na tumitingin siya sa salamin. Putang ina yung buhok nga niya, tinatabingi na rin niya eh, para pumantay sa bunganga niya. Para hindi halatang tabingi. Tabingi talaga, boss eh. Hindi lang yung bibig mo tabingi, pati utak mo tabingi, pati prinsipyo mo tabingi. So paggising mo sa umaga, ganyan yung mukha makikita mo, sabay boom. Pagbukas mo ng social media mo, yung comment section mo, putang inang yan. May mga nakalusot na inaapi ko yung tsura mo, talaga namang mapipikon ka. Pero kung at alam din niya sa sarili niya na pangit siya. Alam niya nasa sarili niya na kamukha niya si Kampanerang Cuba eh. Alam niyo yung isang YouTuber ba yun? Yung laging galit pag nagbabasketball, yung nakaluwa yung mata. Kamukha niya yun, parang kapatid niya yun. Di ba? Sabi nga ni Bright Nari, tabingi na tomahawk. Parang parang putsang ina, hindi niya na nga alam kung anong gagawin niyang style ng buhok niya eh. Para lang pumagay sa mukha niya. Putsang ina yan, wala pa rin. Yan ang problema. Pagtingin niya sa salamin, putya pangit talaga siya. Tapos pangit pa ang tingin sa kanya ng tao, tapos kada naglalakad siya, tinagtitinginan pa siya. Kasi para siyang nahipa na masamang hangin. Ngayon na-stroke pala siya. Hindi naman siya pinagtatawanan dahil na-stroke siya eh. Kaya pinagtatawanan siya kasi gano'n na itsura mo, ang sama pa ng ugali mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay,
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang